Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang King of New York. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, isang lalaking nagngangalang Frank ang sa wakas ay nakalaya na mula sa bilangguan matapos gumugol ng 14 na mahabang taon sa pagkakakulong. Si Frank ay isang makapangyarihang mafia boss na dating kumokontrol sa iba't ibang ilegal na negosyo sa New York City. Sa kanyang pagbabalik sa mundo, nalaman niyang lubhang nabawasan ang kanyang kapangyarihan. Ang Colombian at Chinese drug cartel ang nag-take over sa operasyon ng drug trade at prostitution nang dispatchahin nila ang dating mga kasamahan ni Frank sa negosyo. Sa ibang bahagi ng lungsod, ang boss ng Colombian prostitution na si Emilio ay umalis sa kanyang establishmento at pumasok sa isang payphone. Nang walang babala, pinaulanan siya ng bala ng ilang kalalakihan na agad na kumitil sa kanyang buhay. Ipinakita ng mga salarin sa walang buhay na katawan ni Emilio ang artikulo sa pahayagan na nagpapahayag ng paglaya ni Frank. Kasabay nito, sa silid ng isang hotel, isang lalaking nagngangalang Jimmy ang gumagawa ng drug deal sa isa sa mga Colombian drug lord na si King Tito. Ang patuloy na pagdaldal ni Jimmy ay ikinainis ni King Tito, dahilan para itaas niya ang presyo ng 10%. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nag-aatubiling iniabot ni Jimmy ang isang suitcase para bayaran ang mga droga. Gayunpaman, nang buksan ni King Tito ang suitcase, lumalabas na puro lang ito mga napkin. Pagkatapos nito, walang awang pinatay ni Jimmy si King Tito at ang kanyang mga tauhan. Matapos dispatchahin ang mga Colombian, si Jimmy at ang kanyang gang ay nanumpa ng alyansa kay Frank sa ibang silid ng hotel. Dito nabunyag na ang mga tauhan ni Jimmy ang may pananagutan sa pagpaslang kay Emilio at lumalabas na si Frank ang kanilang amo. Nang muling makasama si Frank, inireport ni Jimmy na patay na sina Emilio at King Tito ayon sa kanyang iniutos. Kinuha rin nila ang kanilang mga ari-arian at pera. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Jimmy kay Frank ang tungkol sa nakatakdang meeting sa isang middleman na nagngangalang Joey Delicio. Sa pananabik na malaman ang higit pa, naghanda nang umalis si Frank para pumunta sa sinasabing malaking meeting. Doon, sinalubong si Frank ng kanyang mga abogado, ilang politiko at ng district judge. Pagkatapos ay hinarap niya si Delicio at ni-request ang kanyang tulong sa pag-aayos ng isang meeting sa isang drug cartel boss na nagngangalang Artie Clay. Sa gitna ng kanilang usapan, nagkunwari si Frank na gusto niyang buhayin muli ang kanyang mga negosyo. Pagkaalis ni Delicio, isinama ni Frank ang isang counselor na nagngangalang Jennifer para mamasyal sa subway. Samantala, dumating si Delicio sa isang pasugalan upang makipagkita kay Clay na nag-e-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinadala ni Delicio ang mensahe ni Frank ngunit tumanggi si Clay na isaalang-alang ang ideya ng isang meeting. Kinutsapan niya si Frank dahil sa pakikisalamuhan niya sa mga drug lord mula sa mga karibal na gang at ipinahayag na sa mga Colombian lamang siya makikipagnegosyo. Agad na pinaalis ni Clay si Delicio at inutusan siyang ihatid ang mensahe ng pagtanggi niya kay Frank. Sa sumunod na eksena, dinala tayo sa isang mataong subway train kung saan ini-enjoy ni na Frank at Jennifer ang bawat isa. Hindi nagtagal, biglang lumapit ang tatlong gangster upang subukang takutin si Frank. Gayunpaman, sa sandaling napansin nila ang nakatagong baril sa jacket ni Frank, biglang umurong ang kanilang mga itlog. Sa halip na saktan ang mga gangster, nagpakita ng awa si Frank sa pamamagitan ng pag-abot ng pera sa kanila at inimbitahan silang makipagkita sa kanya sa tinutuluyan niyang hotel. Matapos harapin ang naunang engkwentro, ipinaabot ni Delicio ang naging resulta ng usapan kay Frank na agad na umalis kasama ang kanyang mga tauhan upang makipagkita kay Clay. Nilinaw ni Frank na mula sa sandaling yun, kailangan muli siyang ma-involve sa lahat ng kanilang business operation. Gayunpaman, tumangging makipagtulungan si Clay na humantong sa walang awang pamamaril ni Frank sa kanya. Matapos itumba ang lalaking si Clay, kinausap ni Frank ang dati niyang mga kasamahan na sumapi sa kanya. Kasunod nito, binisita ni Frank ang mayor at nagtanong kung bakit hindi pa nailalabas ang pondo para sa isang ospital sa Bronx. Nangatwiran ang mayor na walang inilaang budget para sa ospital, isang hamon kay Frank na i-raise ng mag-isa ang 16 na milyong dolyar. Gayunpaman, tinanggap ni Frank ang hamon sa kabila ng payo ng kanyang abogado na pabayaan na ang bagay. Habang umiinom si Frank, ang tatlong detective na nagngangalang Tommy, Roy at Dennis ay biglang isinama palayo ang ating bida. Sinubukang mamagitan ng abogado ni Frank ngunit hindi siya pinansin ng mga detective at ipinagpatuloy ang pagdala kay Frank sa gitna ng matinding traffic upang maiwasang mag-iwan ng anumang bakas.
Nakarating sila sa isang walang taong eskinita kung saan ihinarap nila kay Frank ang isang sugatan at walang malay na lalaki na nagngangalang Enrico. Gayunpaman, iginiit ni Frank na wala siyang alam tungkol sa sitwasyon. Ikinagalit ito ng mga detective ngunit nang walang ebidensya, hindi nila maaaring arestuhin si Frank. Lumalabas na si Enrico ay isang dating boss mula sa Colombian drug cartel at naghihinala ang mga detective na sangkot si Frank sa pagkamatay ng 3 kingpin dahil nangyari ang mga insidenteng ito pagkatapos ng paglaya ni Frank mula sa bilangguan. Samantala, nakipagkita si Delicio kay Wong sa isang sinehan, isang triad boss mula sa China, upang ihatid ang isang business message mula kay Frank. Iginiit ni Wong na kailangan nilang magbayad ng cash para sa drogang tumitimbang ng 220 pounds. Ngunit dahil walang sapat na pera si Frank para mabayaran ang ganoon kalaking kontrabando, iminungkahi ni Delicio ang isang face-to-face meeting sa pagitan ni Wong at Frank upang makarating sila sa isang mutual agreement. Nang sumunod na araw, dumaan si Jimmy sa isang fast food store kung saan nagbigay siya ng pera sa isang matandang babae at sa kanyang mga apo. Hindi nagtagal, biglang sumulpot ang mga detective at mga police officer sa pagtatangkang tambangan siya. Natagpuan ni Jimmy ang sarili na napapalibutan ng mga opisyal at hindi na siya makatakas. Inaresto siya sa kaso ng pagpatay sa ilang mga Colombian gamit ang testimonya ni Enrico bilang ebidensya laban sa kanya. Samantala, binisita ni Frank ang isang nahihirapang ospital sa Bronx na desperadong nangangailangan ng pondo ng gobyerno. Inulit niya ang kanyang panukala kay Wong ngunit hindi sila magkasundo sa presyo ng mga kontrabando. Iminungkahi ni Frank ang isang partnership kung saan sabay nilang ibebenta ang mga droga at paghatian ang kita upang makinabang ang ospital. Gayunpaman, iginiit ni Wong na kailangan niyang bayaran ng cash ang lahat ng mga paninda. Pagkabalik sa hotel, natanggap ni Frank ang balita tungkol sa pagkaaresto ni Jimmy. Nang may buong determinasyon, inutusan ni Frank ang kanyang mga tauhan na mabilis na siguraduhin ang paglaya ni Jimmy. Kinagabihan, ipinadala si Jennifer at ang ibang mga tauhan upang palayain si Jimmy mula sa kustodiya. Dumating ang 3 detective sa pinangyarihan at galit nang makitang nakalaya si Jimmy. Binalaan sila ni Jennifer na kapag hindi sila pumayag, dadalhin ang usapin sa korte. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Frank at ang kanyang mga tauhan sa Chinatown. Mabilis nilang hinanap ang mga Chinese gang at walang awang itinumba ang lahat ng miyembro ng triad. Matapos ang massacre, inaresto ni Frank at ng kanyang mga tauhan si Wong at kahit ibinigay na niya ang lahat, hindi pa rin siya nakaligtas at agad na pinatay. Pagkalipas ng ilang araw, salamat sa malaking donasyon ni Frank, binuksan na ng Bronx Hospital ang pintuan nito sa publiko. Ang balitang ito ay ikinagalit ni Dennis na naniniwalang si Frank ay muling naging hari ng New York habang sila ay na-stuck sa walang kwentang trabaho. Iginiit niya na pinapaboran ng batas si Frank dahil sa kanyang pera, dahilan para imposible na siyang maaresto kung susundin nila ang sistema. Upang maaksyonan ito, iminungkahi ni Dennis na dapat na nilang salakayin si Frank at ipamukhang kagagawan ito ng karibal nilang gang. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Roy sa plano ni Dennis ngunit hindi pinansin ni Dennis ang kanyang pagtutol. Isang gabi sa isang club, nag-e-enjoy ang mga tauhan ni Frank sa isang party, habang busy naman si Frank sa isang tawag. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Delicio kasama ang isang drug cartel boss mula sa Los Angeles. Alam ng lalaki na si Frank ay nagtataglay ng 200 pounds na kontrabando mula kay Wong at gusto niyang bilhin ito. Dahil hindi niya kayang bayaran ang buong halaga, iminungkahi niyang bayaran muna ang kalahati at ang natitira pagkatapos ng pagbenta sa Los Angeles. Gayunpaman, iginiit ni Frank na kailangan niyang ibenta ang buong item ng isang bagsakan. Bilang tugon, hiniling ng lalaki na sisiyasatin niya muna ang kontrabando. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na makarating siya sa labas, pinatay niya ang isa sa mga gwardya at dito nabunyag na nakikipagtulungan si Delicio sa kanya. Hindi nagtagal, sinugod ng mga armadong kalalakihan ang club at nagdulot ito ng kaguluhan sa buong lugar. Sa gitna ng shootout, tinulungang makatakas ni Frank si Jimmy, ngunit isang kalabang lalaki ang kumapit sa pintuan ng kanilang sasakyan. Nang subukan siyang ilaglag ni Jimmy, natuklasan nilang siya ay isang pulis. Pagkatapos, walang awa siyang binunggo ni Frank sa isang fire hydrant. Nang masaksihan ang pagkamatay ng kanilang partner, ang mga natitirang kalaban ay sinimulang habulin sina Frank at Jimmy. Dito nabunyag na sila ay walang iba kundi sina Detective Tommy at Dennis. Naganap ang isang matinding habulan sa kalsada na sinundan pa ng isang matinding barilan.
Matapos ang ilang minutong habulan, sa wakas ay natakasan na ni Frank sina Tommy at Dennis. Habang hinahanap sila ni Tommy at Dennis, biglang naibangga ni Frank ang kanyang sasakyan sa kanila na nagdulot ng isang marahas na aksidente. Nang makakuha ng pagkakataon, nagpaputok si Jimmy bago gawin ang huling pagtakas. Nang masaksihan ito, nagmamadaling lumabas si Tommy sa kanyang sasakyan upang habulin si Jimmy, habang si Dennis naman ay nabigong mahanap si Frank sa nabanggang sasakyan. Sa ilalim ng tulay, maririnig ang isang biglaang pagputok na tumama kay Tommy. Hindi tumigil doon si Jimmy at walang awang nagpaputok ng ilan pang bala sa katawan ng detective. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Dennis at binaril si Jimmy ng maraming beses na tumapos sa kanyang buhay. Matapos patumbahin si Jimmy, sinubukan pang tulungan ni Dennis si Tommy ngunit sa kasamaang palad, wala ng kabuluhan ang kanyang pagsisikap. Sa araw ng libing, nilamon ng galit si Dennis para sa kanyang mga namatay na kasamahan at hindi na natiis na manatili pa sa libing. Nagpasya siyang umalis na sa prosesyon at pagkatapos ay pumasok na sa sasakyan. Gayunpaman, nang makapasok siya sa loob, may lumapit na isa pang sasakyan. Sa kanyang pagkabigla, ibinaba ni Frank ang bintana at agad na tinapos ang buhay ni Dennis bago kalmadong tumakas palayo. Pagkabalik sa headquarters, hinarap ni Frank si Delicio na nahuli ng kanyang mga tauhan. Sa panahon ng interogasyon, ibinunyag ni Delicio na nakikipagtulungan si Enrico sa pulisya upang mahuli si Frank. Inamin ni Delicio na tumanggap siya ng $50 milyong bilang bayad at pinangakuan ng kalayaan kapalit ng pagsisiwalat ng lokasyon ng headquarters ni Frank. Nang marinig ang pagtataksil na ito, inutusan ni Frank ang kanyang mga tauhan na ilibing ang traidor kasama ang blood money. Kalaunan ng gabing yun, bumalik si Roy sa kanyang bahay at nakita si Frank na naghihintay sa kanya sa sala. Inamin ni Frank ang pagpatay kay Clay na nakalikom ng $13 milyong gamit ang mga gambling scams, gayon din si Wong, isang negosyante sa Chinatown na sangkot sa human trafficking, at si King Tito, na pasimuno ng child prostitution sa New York City. Ipinagtanggol ni Frank ang kanyang mga aksyon at iginiit na idinispatcha niya lamang ang mga karapat-dapat na mamatay. Nagbanta rin si Frank na kukuha siya ng isang assassin para puntiryahin ang sinumang sangkot sa kanyang kaso. Bago umalis, inutusan ni Frank si Roy na i-handcuff ang sarili sa isang upuan. Gayunpaman, sa sandaling makaalis na si Frank, mabilis na pinalaya ni Roy ang sarili at hinabol si Frank sa subway. Sa loob ng isang subway train, ginamit ni Frank ang isang pasahero bilang isang panangga. Nakiusap si Roy na sumuko na siya, ngunit walang awang tinapos ni Frank ang kanyang buhay. Pagkatapos ay mahinahong lumabas ng istasyon si Frank at pumara ng taxi. Lumalabas na si Frank ay nagtamo rin ng malubhang tama ng bala mula kay Roy. Samantala, naalerto ang kapulisan sa nangyaring shootout sa subway at agad na dumating sa pinangyarihan. Ang taxi driver na nasaksihan si Frank na may hawak na baril ay agad na lumabas ng sasakyan at inalerto ang mga pulis. Sinimulan nilang palibutan ng taxi at pinagbantaan si Frank na bitawan ang kanyang hawak na armas. Sa panghihina dahil sa mga natamo niyang sugat, kalaunan ay namatay din si Frank dahil sa patuloy na pagdurugo at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro